Maganda pala pag gabi, mahangin siya. Mahangin siya pag naglalakad ka pala eh. Ang sarap. Ito lang yung bata ngayon. Dati hindi pa yan ganyan dati. Ngayon, ang kulang na lang dito ay shelter. Lahat ng gilid-gilid dito. Meron shelter. Meron. Hanggang NTUC talaga niya. Hanggang next mayroong shelter. Na pag ulan, hindi ka nababasa. Dito hindi pa natapos. Kaya ganyan lang siya. Darin ko sana yung bottles na may 10 cents. Sabi ng bata, no, ayaw ko, akin yan. Kasi yung daanan dito, mayroon siya eh. Ihulog mo lang siya sa meron na siyang 10 cents. Kasi dati ako ang naghulog. Naka $2 ako. Tapos ngayon, marami doon, 2 paper bag. Sabi niya sa akin, ayaw ko, gusto ko yung 10 cents, ako ang maghulog. Kasi nagbabas na, na siya ngayon, nag-MRT na, magaling na mag-MRT. Nayarin kasi ng nanay niya, mag-MRT daw siya. Kaya, talagang atat-atat lang siya sa bottles na siya na ang maglagay. Kaya, tapos nalaman ng lula kanina, galit na galit. Hindi ka pa pwede hindi ka pa P6 sa aparte niya, galit siya. Wala siyang magawa kasi yung nanay okay naman, walang problema. Nag-MRT lang siya mag-isa, uwi sa bahay. Hindi na siya pupunta dito sa amin. Diretso lang siya sa Portuan, sa bahay nila. Nag-MRT lang yan, marunong na. Tapos nagsumbong siya sa lula niya kanina, talagang nagagalit. Tinatanong ng lula, bakit hindi ka pumunta kahapon sa amin? Sabi niya, nag-MRT ako, agoy, patay. Nagsumbong. 1 linggo, naka-MRT lang yan. 1 linggong pasok. Kasi sabihan man ako na wag daw siyang sunduin, siya lang daw mag-isa, kaya na daw niya, malaki na daw siya. Kaya hinayaan ng inay. Sa bahay lang ako, hintayin ko lang siya na pag-uwi niya. Ka-MRT yan, walang bus yung pupunta sa bahay nila. Kasi ang nakabook nila doon sa bahay namin. Ngayon, MRT na. Minsan gumagala. Nagulat na lang kami, gabi na umuwi. Yun pala, pumunta sa kaibigan niya. Malagala na siya kahit bata pa lang. Kagulat naman. Maganda yung nila. Forest wood. Kaya pag umaga, doon ako natutulog sa kanila. Hindi yan magising. Gusto niya siya lang. Pumunta sa bus, siya mag-isa. Sabi ng inay, hayaan mo lang kasi ayaw niya may kasama siya. Yung bus na darating sa bahay nila, 6:15. Magigising siya alas 6. Magkatabi kami matulog. Yung alarm niya, napakalakas. Sabi niya, huwag ka magising, diyan ka lang, matulog ka lang. Sabi ko, hindi. Sabi ko, tapos tatayo ako niyan. Siya, hindi, ako lang mag-isa. Ayoko nang may kasama ako. Sabi ko, mag-brush ka muna ng teeth mo, tapos mag-change ka. Pupunta ako sa pintuan. Sabi niya, sige, punta ka sa pintuan. Sirado mo na yung pintuan, wag mo ako samahan. Hayaan ko lang siya kasi ayaw niya magkasama eh.
Gusto niya siya lang mag-isa. Sabi ng nanay niya, hayaan mo lang kasi gusto naman niya. Nung one time talaga na ano kami kasi wala pang alam yun. Wala pa namang MRT. Ito namang classmate niya, kaibigan niya, luko-luko. Dinala doon sa bahay nila. Buong paaralan, kinukontak na namin kung nasaan na siya, na-late na siya. Umuwi siya ng bahay alas 5. Nag-MRT daw siya. Minatid ng kaibigan niya. Paglabas niya, hindi na siya makalabas kasi wala namang card. Kaya yun. Kaya sabi ng nanay, wala na. Saan na kaya yung anak ko? Hindi siya nag-worried kasi alam naman niya eh. Yung kaibigan nagdala sa kanya. Kaya sabi naman ang bus, wala naman yung anak mo dito. Buong bus na, baka nawala na siya o ibang nasakyan niya, wala. Then na-trace naman kasi nandoon pala sa kaibigan, dinala ng kaibigan niya. Ay, naku, nagtaka na kami kung nasaan na yung bata na yun. Gusto niya siya lang mag-isa. Gusto niya sarili niyang ano. Ay, nilalamig ako. Mahangin kasi malamig yung hangin eh. Green na. Amo ko eh. Ite-text lang niya ako, Ruby, nakita kita. Saan na kaya siya? Bakit nagkikita daw niya ako naglalakad? Wala number 1 number 2 eh. Hindi. Takot ako nung bus, hindi mag-stop. Akala ko yung bus, hindi siya mag-stop. Akala ko kasi ano yan siya. Sa taas pala yan, bahay. Yung one time, maglalakad kami ng amo kong babae. Sabi ko, ano yan sa taas? Ano pa rin yan? Mall pa rin yan? Sabi niya, hindi. Bahay niya. Kasi may ano eh. May restaurant, may coffee. Oh my God, ang lamig. Malamig yung ano, hangin. Hihikab ako. Nilalamig ako. Tingnan mo yung mga ano dito, mga halaman nila. Napakalinis talaga siya, as in. Bilib ka talaga. Napakalinis. Kahit maglalakad ka dito ng gabi, walang problema. Nasa gilid ka ng kalsada. Kaya bahay namin sa likod niyan. Andun kami sa P floor. Diyan kami sa P floor, doon sa kabila. Hindi ko ito sa harap. Ito sa likod sa amin. Malamig ng hangin. Oh my God. Malamig ako. Kasi hikab ako, naghihikab. Oh, ang ganda ng aeroplano. Kulay green at siya kung yellow. Pakita ko sa inyo, guys. Thank you for watching sa mukha. Uy. Guys, tingnan nyo mga airplane. Manifesting, I manifest my airplane na uuwi na ako next year. Alam mo yung airplane na? I manifest myself now going back to Philippines next year. Thank you, my dear. Thank you so much for watching. I love you all.
Para naman ma-enjoy kayo. Kaya dakdak ako ng dakdak dito. Pag uwi sa bahay, matulog na ako kasi wala na akong ginagawa. Ganun ako kaya sabi nila, binibiro nila ako. Ano na lang ang sahod mo, Robby, bawasan namin kasi yung bahay natin, napakaliit. Niluluko nila ako. Tignan mo yung mga kahoy dito, guys, ang laki-laki. Ang ganda tingnan. Ang lamig ng hangin, my God. Hikab ako ng hikab. Kiso, darating na ako sa bahay namin. Kaya patayin ko na. Wala ping kahoy. Kasi kakatapos ko lang kumain. Kaya siguro na hikab ako ni hikab. Hello, my dear. Thank you so much for watching. Next for my thank you for watching my vlog. Hello, hi. Thank you. Papatayin ko na to. Kasi parating na ako sa bahay namin. Diyan kami sa likod nitong building na to. Sa number 5 kami, nasa P floor kami. Kaya, soon, darating na ako sa bahay namin. Papatayin ko na to. Kasi inaantok na ako. Pagdating ko sa bahay, wala na akong gagawin. Tapos na ako eh. Ginawa ko na kanina bago ako umalis. Kasi maliit yung bahay namin. Thank you for watching. Bye. See you for my